At ayan mga ka-crypto, mainit po na pinag-uusapan sa buong crypto community ang pinakabagong analysis mula sa kilalang crypto analyst na si Digital Asset Investor, kung saan ay inilatag po niya ang mga bagong prediction sa presyo, datos ng market at mga komentong may kinalaman sa mga regulasyon. Ayon po sa kanyang ibinahagi, 2 linggo bago po lumabas ang kanyang video, si XRP ay nagtala ng pinakamababang weekly close sa loob lamang ng 21 months. Ayan. Highlight lang natin. Ayan po. Subalit hindi po nagtagal ay sumimpa ito ng hanggang 70%. Ayan, 70% sa loob lamang ng 7 araw. At nagdala po rito sa isang 7 buwang mataas na antas o 7-month high. Itinuro po ng analyst na si XRP ay tumaas ng 47.76% sa nasabing panahon, habang si Bitcoin naman ay nakapagtala ng 22.28% na pag-anga. Pinunabo rin niya na ang mga headline sa balita ay mas nakatuon po kay Bitcoin kaysa kay XRP. Kaya naman tinawag niya itong the XRP elephant in the room. Ayan, yan po ay dahil sa tahimik ngunit napakalakas na paggalaw nito sa likod ng mga eksena. Ang para po sa akin, ang ganitong klaseng paggalaw ay nagpapatunay lamang na ang market ay may sariling buhay. Dagdag pa rito, binanggit niya na ang kabuuang halaga ng crypto market cap ay nasa paligid po ng 2.63 trillion dollars. Habang naabot naman nito ang halos 4 trillion dollars ayan, noong run ng November 2024. Ayon po sa kanyang pananaw, ang kasalukuyang sitwasyon ay simula pa lamang ng mas malaking simula. Ayan po siya. Ngayon ay sapat na ba ang pag-abot sa $1.69 bilang launch pad? Tinalakay din sa analysis ang komento mula kay Bank XRP, kung saan ay inilarawan ang paggalaw ng XRP na mula po sa pagiging dikit sa $1 hanggang sa halos abutin ang $1.69 sa isang pasabog na galaw bago po ito medyo lumamig. Ang pangunahing tanong na inihayag ay kung ang galaw na ito ay magsisilbing launchpad para sa susunod na yugto ng pagtaas ng XRP. Sangayon po ang analyst sa nasabing pananaw at sinabi niya na ang mga nakaraang bull run ay sumunod sa ganitong uri ng pattern, kung saan ay matalim na pag-akyat, 2 hanggang 3 araw na pagpapahinga, at kasunod ay isa pang malakas na pagsipa. Ibinunyag din niya na ang kanyang pangunahing strategy ay ang patuloy na pamimili o accumulation tuwing may mga pagbaba sa market. Nagdagdag din ng bigat na pahayag na ito ang technical na analyst na si Blockchain Backer. Yan, si Blockchain Backer, kung saan ay sinabi po ni Digital Asset Investor na ang pinakamababang sahig o bottom ay naabot na. Tinawag po ang mga ebidensya bilang labis na pabor sa mga bulls. Ayan, outrageously in favor of the bulls. Sa aking pong opinion, ang pagkakaroon ng ganitong strategy ay nagpapakita ng kahalagahan ng paghihintay sa tamang timing. Ang mga taong marunong bumasa ng galaw ng market sa tuwing may retracement ay mas may malaking tsansa na makinabang sa pagbabalik ng malakas na momentum ng paglago. Ngayon ay ano-ano ba ang mga partikular na price target ng mga eksperto? Pagdating po sa mga numerong inaasahan sa hinaharap, ibinahagi po sa video ang datos mula sa Kalshi, kung saan 56% ng mga kalahok ang nag-aakalang aakyat sa XRP
sa higit $2, habang 10% naman ang nagtataya na lalampas ito sa $7. Sa panig naman ng mga profesional sa industriya, si Steve McClurg na co-founder po ng Canary Capital ay kamakailang nagpahayag na hindi po siya magugulat na makitang nasa $3 to $4 ayan, sa XRP sa loob ng 12 buwan o 12 months mula ngayon. At nakontent na po natin ang tungkol dyan. Dagdag pa rito, binigyang diin din niya na ang kakayahan ng XRP Ledger na magbigay po ng yield o tubo ay mag-aakit ng mas maraming kapital sa hinaharap. Ayan. Kaya naman, tinukoy niya ito bilang kanyang pangmatagalang pinili para sa mga institutional na financial rails. Isang analyst po mula sa Germany na binanggit din sa video ang nagpahayag ng mas mataas na target na nasa $5 bawat isang token. Ngayon, ang para sa akin, ang pagkakaroon po ng iba't ibang positibong pananaw mula sa mga institution at individual ay patunay lamang na ang utility ng network ay kinikilala na sa mas malawak na saklaw. Ang manumerong ito ay hindi lamang basta hula o prediction, kundi nakabase po sa kung paano po pinapagana ng technology ang mga bagong financial system. Ngayon ay paano naman po maapektuhan ng Bitcoin Projection at Clarity Act itong si XRP. Hindi rin po nakaligtaan sa usapan ang mga pagtataya ng mga analyst mula po sa Standard Chartered. Ayan, na naglalagay po kay Bitcoin sa halagang $500,000 pagsapit po ng taong 2030. Ikinonekta po ito ni digital asset investor kay XRP sapagkat ayon po sa kanyang logic, ang pag-akyat po ni Bitcoin ay nakaugalian ng humihila sa buong market pataas, kasama na si XRP. Bukod dito ay tinalakay din ang Clarity Act kung saan si Senator McCormick ay nagpahayag ng prediction na magkakaroon po ng botohan sa sahig ng Senado, yan, or Senate floor, sandaling magbalik po ang Kongreso ngayong September. Idinagdag pa ni Anthony Scaramucci na ang pagpasa ng nasabing batas ay mag-uudyok sa mga kumpanya ng cryptocurrency na kumuha ng mga banking licenses, kung saan pinangalanan ni digital asset investor ang Ripple bilang nangunguna sa pila. Ang kanyang final na conclusion tungkol sa batas, tungkol po sa batas na ito ay simple lamang. Ang Clarity Act ay usapin ng kung kailan mangyayari at hindi na kung mangyayari pa ba o hindi. Ayan. At sa kabuuan, naniniwala po ako na ang pagsasama ng mga macroeconomic prediction sa presyo at ng mga malalawakang pagbabago sa regulasyon ay nagbibigay po ito ng malinaw na larawan para sa hinaharap. Ang pag-unawa po sa mga kaganapang ito ay nagbibigay po sa atin ng mas malalim na kakayahang suriin ang direksyon ng buong industriya ng digital assets ngayong taong 2026. At ayun mga kakripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.